Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Magandang umaga mga kaibigan. Pakinggan natin dito si Vice President Sara Duterte. Sana this time makinig na tayo kasi yung pagnanakaw ni Saldico ni Martin Romualdez at di umano kasali si President Marcos, binalaan na tayo last year pa. Nag-warning na siya last year, pero anong tawag natin? Luka-luka, tinawag natin siyang siminit. Ngayon, pakinggan natin siya. Siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Tiniyak niya na may makukulong bago magpasko. Pero nang tinanong siya na kasama ba rito si dating Speaker Martin Romualdez, ang sagot niya ay wala pa daw ebidensya. At kung mayroon man, pasasagutin daw. Ano po yung reaction niyo dito? Hindi na po niya, baka lang, hindi na naman niya binasa, na sinabi niyang binasa, yung budget ng 2025. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung budget ng 2025. Makikita mo na yung project ng o yung budget ng Pangulo o Executive Department ay nasa NEP, nasa National Expenditure Program. Yun ay sinasubmit sa Congress. Pagdating sa GAB o General Appropriations Bill at pagdating sa GAA, yung batas ng ating budget, makikita mo ang daming project doon na wala sa NEP. Yun pa lang, ebidensya na yun. Doon pa lang, masasabi mo na itong congressman na ito ay merong insertion na katanggap. So, ibig sabihin, tingnan mo na kaagad na saan na yung project na ito na nakalagay sa distrito na to. 'Di ba? Ang pinaka-ebidensya natin dito ay ang 2025 budget. Huwag na tayo lumayo kasi doon makikita mo ang siningit ng Kongreso na mga projects. Dapat doon nakatutok ang kanilang investigasyon. At paano natin nasabi na ebidensya yon kontra kay Martin Romualdez? Dahil pagdaan sa House, lumobo yung pera, lumaki yung budget galing sa NEP. O so, sino ba ang mag-uutos nun? Yung mga congressman na kung saan-saan lang? Siyempre yung leader, yung speaker. Pangalawa, sinabi ko na at sinabi namin during a cabinet meeting nung ako ay nasa Department of Education, nahihirapan kami kasi kinuha ang school building program ng opisina ng speaker at chinap-chap nila yung school building program, pinamimigay nila sa mga kaalyado nila o gusto nilang tulungan ng mga congressman. Noon pa, alam na niya. O kung hindi man niya alam, basahin niya ang 2025 budget. At doon siya magsimula, magtanong, mag-imbestiga. Kung sinasabi niya na hanggang ngayon ay wala pang ebidensya, ibig sabihin, wala siyang ginagawa. Dapat isali si Martin Romualdez. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. In fact, meron tayong question, di ba, sa 2025 GAA natin na nasa Supreme Court na sinasabing unconstitutional ang ating budget. Diba? Sa iyo pa lang, presidente ka, pag dumating yon sa harap mo, sabihin na natin hindi mo kaya basahin yan kung ilang 100,000 pages yan. Pero meron kang mga tao na isa-isa titingnan lahat yon. Tama ba ito? Tama ba ito? Tama ba ito? Bago mo siya pirmahan. Yun ang panigurado mo. Yun ang oath mo sa batas under our Constitution na faithful yung ating budget sa
sa pera, sa paggawa at sa paggamit. Therefore, lahat ng mga anomalya doon kasama ang Pangulo. Kasi naging batas lang naman yon dahil sa pirma niya eh. Kung hindi niya pinirmahan yon, hindi naging batas yon, hindi magagamit yung pera, hindi lalabas yung pera. Isali sa makukulong vice bago magpasko. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang ha, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. No, tama naman si VP Sara eh. Sa sinabi ni Marcos na makukulong, ikulong niya sarili niya. No? Kasi, no, kung totoo yung sinabi niya sa Aldico, no, dapat ikulong niya yung sarili niya. Ngayon, kung hindi naman siya kasali doon, kailangan pa rin niyang ikulong yung sarili niya kasi nagpabaya siya eh. Ganito kasi yan. Masasabi kasi yan na ano eh, parang you tolerated the corruption. 'Di ba? Kung totoo yung sinabi ni Toby Chanko na kinausap niya si Martin Romualdez, sinabi niya, kayo lang naman nagnanakaw diyan, nakaw kayo ng nakaw sa pera ng bayan, sa executive. Kung totoo 'yun, no? Bakit hindi niya pinakulong si Romualdez? So kasama siya doon, no? Ano siya doon eh, kanang accomplice to the crime, no? Kaya dapat ikulong niya yung sarili niya. No, ngayon may malawakang rally ngayon, no? Ang gulo na ng bansa natin eh, no? Tapos bumababa yung ekonomiya natin, yung target kasi ng government 7%, no, sa GDP natin ngayon. 4% lang tayo sa last quarter eh. No, hindi ba nakakaalarma yun? Nakakaalarma yun. Tapos tumaas yung bilang ng mga taong nagsasabi na nagugutom sila. No? Despite sa mga ayuda na binigay nila. Ganun pa rin. No, tapos sa rally ngayon, dami nilang dineploy, pulis, sundalo at PS at yung Philippine Coast Guard. Pero nung panahon ng bagyo, lindol, no? Ilan na yung dineploy eh. Ano ba itong AFP? Mas protektado niya ba yung mga magnanakaw kaysa sa mga tao? Tangina nyo men.